Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Dito sa rehiyon ng Mindanao, matatagpuan ang pangalawa sa pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas. Ito ang Lake Lanao. May lawak ito na 340 square kilometers, halos kasing lawak ng buong Metro Manila. Ayon sa mga scientist, ang Lake Lanao ang pinakamatandang lawa sa Pilipinas at Southeast Asia. Naging tahanan raw ito ng mga dinosaur ilang milyong taon na ang nakalipas. Dahil sa lawak at lalim ng Lake Lanao, marami nagsasabi na may mga halimaw raw na nagtatago rito. Marami tuloy ang natatakot na lumangoy sa lawa na to. Sa maniwala ka man o hindi, merong tunay na halimaw ang nakatira sa Lake Lanao. Ang halimaw na aking tinutukoy ay merong palikpik, marami kong lumangoy at madalas sa kanila ay inaalagaan pa ng mga tao. Ito ang mga tilapia. Halimaw kung itrato ang mga tilapia dahil inubos nito ang mga native na isda sa Lake Lanao. Paano at kung bakit ito nangyari? Ganito kasi yan. Ang Lake Lanao ay tahanan ng iba't ibang uri ng isda o yung native fish. 17 rito ay dito lamang sa Lake Lanao matatagpuan. Ilan sa mga halimbawa ng native na isda sa Lake Lanao ay ang kanduli, dalag, dulong, biya at ayungin. Sa ngayon, nasa peligro ang buhay ng mga native na isda dahil sa pagsulputan ng mapaminsalang tilapia. Matatawag na invasive species o isa lamang dayuhan ang mga tilapia sa Lake Lanao. Kung tutusin, hindi naman talaga native o likas na matatagpuan ng mga tilapia sa Pilipinas. Noong dekada 50, sa pamumuno ng dating presidente na si Elpidio Quirino, ipinasok sa Pilipinas ang libu-libong tilapia galing Africa upang dito paramihin sa ating bansa. Napili ang tilapia bilang pangunahing isda sa agrikultura dahil madali itong paramihin at mabilis pang lumaki. Maraming negosyante at mangingisda ang nagsimulang magtayo ng fish farm sa Lake Lanao at ang kanilang inaalagaan ay walang iba kundi ang tilapia. Naging patok sa mga Pilipino ang pagkain ng tilapia dahil bukod sa mura itong mabibili sa palengke, ubod pa ng sarap ang isda na to. Walang makapigil sa pagdami ng mga fish farm sa Lake Lanao kaya mabilis ding lumobo ang populasyon ng mga tilapia. Ang hindi nila alam, perwisyo ang mga tilapia sa balancing ecosystem ng Lake Lanao. Sobrang takaw kasi ng tilapia kaya't kinakain nito ang limitadong supply ng pagkain sa ilog gaya ng algae at maliliit na hayop. Kinakain din ng mga tilapia ang maliliit na native na isda gaya ng biya at dulong. Isa sa pinaka-naapektuhan ng pamiminsala ng tilapia ay ang pamilya ng mga barboats o mas kilala sa tawag na barbfish. Meron kasing 17 uri ng barbfish na endemic at dito lamang sa Lake Lanao matatagpuan. Noong taong 2020, kinumpirma ng IUCN o International Union for Conservation of Nature na 15 uri ng barbfish sa Lake Lanao ang tuluyan ng naubos o na-extinct. Kapag sinabing extinct, ang mga isda na to ay hindi na muling makikita pang buhay sa Lake Lanao. Isa sa mga naubos ay ang isdang katapa-tapa, isdang kandar, isdang baulan at isdang pait. Ayon sa mga siyentipiko, marami pang isda sa Lake Lanao ang pinangangambahang maubos o ma-extinct dahil sa pamimeste ng tilapia. Maliban sa tilapia, ang mga isdang cream dory o pangasius ang isa pang namimeste sa Lake Lanao. Isa itong uri ng hito na kayang tumimbang ng 1 kilo. Ang mga cream dory ay likas na matatagpuan sa ilog ng Vietnam, ngunit noong 1980s, dinala ang mga isda na ito papasok ng Pilipinas upang pagkakitaan. Ito kasi ay madaling alagaan, madaling paramihin at madali ring palakihin. Bonus pa dahil ubod din ng sarap ang karne nito. Ang Lake Lanao ang isa sa napiling pwesto upang pakawalan at paramihin ng cream dory bilang negosyo.
Pagkalipas ng 20 taon matapos pakawalan ng cream dory sa Lake Lanao, nakita ng mga siyentipiko ang unti-unting pagkasira ng lawa bunga ng pagrami ng cream dory. Kinakain kasi ng cream dory ang maliliit na native na isda at nakikipag-agawan pa ito sa limitadong supply ng pagkain sa lawa. Dahil dyan, diniklara itong invasive species o yung isdang dayuhan na sumisira sa balancing ecosystem ng Lanao Lake. Mula Mindanao, tumungo naman tayo sa Luzon para bisitahin ang pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas. Ito ang Laguna de Bay. Mahalaga sa mga taga-Maynila at Calabarzon ang Laguna de Bay dahil kalahati sa mga tubig tabang na isda na itinitinda sa palengke ay nanggaling sa Laguna de Bay. Sagana sa likas na yaman ang lawa ng Laguna de Bay, ngunit gaya ng nangyari sa Lake Lanao, merong mga uri ng isda ang gustong sumira sa lugar na ito. Ang isda na aking tinutukoy ay merong matigas na balat, merong matulis na palikpik, at palagi nakadikit ang nguso sa batuhan. Ito ang mga janitor fish. Mahalagang malaman mo na ang mga janitor fish ay isa lamang dayuhan sa lawa ng Laguna de Bay. Nagsimulang dumami ang janitor fish sa lawa na ito dahil maraming tao ang nagpakawala ng kanilang alagang isda galing sa kanilang aquarium. Maraming janitor fish ang itinapon sa Laguna de Bay dahil hindi na ito kayang alagaan ng may-ari sa isda. Simula ng pakawalan ng janitor fish sa Laguna de Bay, wala nang nakapigil sa paglobo ng kanilang populasyon. Nagmula pa kasi sa kontinente ng South America ang mga janitor fish kung saan kinakain sila ng malalaking predator gaya ng buwaya at giant otter. Pero dito sa Laguna de Bay, walang kalaban ng mga janitor fish dahil wala namang otter at crocodile sa lawa na ito. Naging perwisyo sa mga lokal na mangingisda ang janitor fish dahil kinakain nito ang mga itlog ng native na isda. Hindi mapili sa pagkain ng mga janitor fish kaya kinakain nito mula sa maliliit na isda hanggang sa mga lumot at halaman. Hindi kaya makipagkompetensya ng mga native na isda sa mga dayuhang isda dahil maliit lang naman ang katawan ng mga isdang Pinoy. Ito ang dahilan kung bakit dumami ng dumami ang mga janitor fish sa Laguna de Bay dahil wala naman silang kalaban dito sa Pilipinas. Sa ngayon, mahigpit na pinagbabawalan ng mga nag-aalaga ng aquarium fish na huwag pakakawala ng mga isda sa ilog at lawa. Ito ang dahilan kung bakit iligal ang pag-aalaga ng pirana sa Pilipinas dahil maaaring pakawalan ito sa ilog at magsimulang dumami. Ang mga pirana kasi ay sobrang agresibo at palagi naghahanap ng makakain. Nakakatakot isipin kung bigla na lang dumami ang pirana sa ating ilog. Lagot tayo dyan. Dahil dyan, mahigpit na ipinagbabawal sa publiko ang pag-aalaga ng mga delikado at matatapang na isda sa Pilipinas. Kaya naman kailangan mo pang kumuha ng special permit mula sa DENR kung balak mong mag-alaga ng monster fish para masiguro na hindi mo ito pakakawalan sa ilog gaya ng janitor fish. Kung tutuusin, marami pang imported na freshwater fish ang pinangangambahang dumami sa ilog ng Pilipinas. Kung ikaw ang tatanungin, anong uri ng monster fish ang ayaw mong dumami sa ilog ng Pinas? Matatakot ka ba kung biglang sumulpot ang mga vampire fish ng Amazon River? O mas kikilabutan ka kung dumami ang African tiger fish sa ilog malapit sa inyo? I-comment mo na yan sa ibaba kung ano ang pinaka nakakatakot na isda na ayaw mong pumunta sa Pilipinas. Oo nga pala, kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Alexandro at Riley Alexander Opano. Hello rin kay Franz Presentacion Mejos Jr. Shoutout kay Jazel at Marcus. What's up sa Muyo family from Mangono, Rizal? Diana Rose Gamilde, Gian Nortez, Ryzen Rojas, at kay Marvin Tarnate Magno. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video.
Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!